nais kong magbigay ng reaksyon doon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na bangag daw itong administrasyon na ito. Maliwanag na ikaw ang bangag at ikaw ang baliw at tanga dahil hindi mo nakikita yung mga tamang ginagawa ng administrasyon dahil puro ka galit dahil na kasi malaki ang mga candy na nawala sa iyo sa customs. Kapul! Pinagtatanggal ni BBM yung iyong mga opisyalis doon. Oh. Yung nung inalis ni BBM, yung Pogo, maraming mga lollipop na bigay ng mga Chinese ang nawala sa iyo. Kaya Si Amy, mahilig ka pala sa candy at lollipop, ha? aray ko. Ha? Kung sisulay ka po, mga karayuma, mga kababayan, mahilig po sa kinamay. Di ba? Di ba meron pong kakanin na kinamay? Kung si Sulay ka po at si Sarah mahilig po sa kinamay, si Amy mahilig para sa candy at lollipop. Aray ko. Lupet! Kaya ganyan ka, no? Hindi mo nakikita yung mga investments na pumapasok kasi hindi ka nagbabasa ng mga reports, no? Sample na lang, yung Salceda report nagsasabi na 15% ngayon nag-positive ang ating mga investments. Noong bago maging presidente si BBM ay negative 15 yan. So 30% ang naihabol na ni Pangulong Bongbong Marcos insofar as investments are concerned, no? Andyan yung Hyundai, andyan yung Samsung, andyan yung Mitsubishi at kung ano-ano pa. At kung malilikha na yung mga factories doon sa AI hub sa Clark ay napakarami ring mga locators ang mapupunta dyan at yan ay maglilikha ng daan-daang libong mga trabaho. Hindi mo na nakikita. Hindi mo rin nakikita na ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumaas ng 96.2% ang employment rate which is the highest in 20 years. Nagkaroon man ito ng pagbaba ng 95% itong last quarter of 2021 ay dahil yan doon sa sigalot na nilikha ng flood control. Tsaka ang ano po natin ngayon, ayon sa World Bank, middle income earner na po ang mga Pilipino. Ibig sabihin, tumataas na po ang nakukuha ng mga Pilipino. Ayun po ang ayon sa World Bank, World Bank po yun.